Hi guys! For today's merienda nga pala, nagluto kami ng chocolate cake. More sugar na naman tayo for today's video. At ayun na nga, para masimulan natin to, kailangan natin syempre ng flour. At tibay ng braso ang kailangan dito. Ayan nga, at pagkatapos, kailangan din natin ng cocoa. Kailangan talaga sakto yung ingredients para hindi tayo magkamali. At syempre, para hindi pangit ang kalalabasan ng lasa niya. More tak-tak talaga tayo dito. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Kasali yan sa paggawa ng cake. Siguro nagtataka kayo kung bakit shift yung mga dry ingredients. Wala lang. Trip namin eh. Charis. Ganun talaga ang tamang procedure sa paggagawa ng cake. Kailangan natin i-shift para mas pino ang ating mga dry ingredients. At syempre, katulad ng dati, hindi ko na iisa-isahin sa inyo kung ano yung mga ginamit naming ingredients dito. Hindi naman kasi ito baking tutorial. Charis. Kung natakam kayo sa videong ito at gusto nyo rin gumawa ng chocolate cake, pwede naman kayong mag-search sa YouTube o kaya sa Google ng mga ingredients nito para mas perfect talaga ang magawa ninyo. Dahil sa YouTube lang naman namin nakuha ang mga ingredients nito. At ayan na nga, more sugar na tayo sa parteng ito. Huwag kayong mag-alala, 2 cups of sugar talaga ang nakalagay sa ingredients nito. Baka magtaka kayo bakit ang dami. Ganun talaga yung nakalagay sa ingredients. Huwag na natin kontrahin. At kung napapansin nyo, sa sobrang sipag ng pinsan ko, pati sugar ay na-shift niya na rin. Ganun dapat ka perfect. Charis. At ayan nga, makalipas ang ilang minuto. O diba, ganda na consistency ng ating sugar. At sa wakas nga't nahalo na namin lahat ng mga dry ingredients. Malapit na tayong matapos sa mga puntong ito. Kailangan lang ng konting halo. At pagkatapos ng ating dry ingredients, maglagay naman tayo ng condensed milk. 1 cup nga lang pala yan. At pag nailagay na natin yung gatas, pwede na natin siyang haluin ulit. Kailangan pala sa paghahalo ng mga ingredients, dapat isang direction lang. Ayan, fast forward na natin. Alam ko kasing naiinip na kayo. At nilagyan din pala namin siya ng 1 cup ng mainit na tubig. Ayan, konting-konti na lang at matatapos na talaga kami. More halo na tayo sa puntong ito. Ito yung part na sobrang nakakangawit talaga. At oo nga pala, bago namin makalimutan, kailangan natin magtunaw ng butter. Pero dahil biglaan ang lahat at wala kaming butter, buti na nga lang meron kaming margarine. O diba, kailangan madiscarding baker din tayo. Tutunawin lang natin to ng ilang minuto. At nung natunaw na nga yung margarine sa pan, pwede na natin siyang ilagay doon sa unang mixture na nagawa natin. At haluin lang natin ito ng ilang minuto. At naglagay din pala kami dito ng 1 tablespoon ng vanilla. At eto na talaga, malapit na tayong matapos. For the final touch, nilagyan pala naman ito ng tig-3 peraso ng itlog. At para mag-mix ang ating itlog, kailangan din natin siyang haluin. At eto na nga siya, makalipas ang ilang minuto. At dahil nga wala kaming baking paper, naglagay na lang kami ng margarine sa paglulutuan niya. Sa mga nagtataka nga pala kung bakit kami naglalagay ng margarine sa pan, ang purpose nga pala nun ay para hindi dumikit ang mixture sa ating pan. Para hindi tayo mahirapan tanggalin ng cake sa pan kapag naluto na siya. At eto na nga pala ang itsura niya. At noong naging okay na siya, dahan-dahan namin niligay ang mixture sa pan. O diba, mixture pa lang, parang ang sarap-sarap na. At ganito na nga ang itsura niya kapag nasa pan na siya. At syempre, dahil nga mahilig kami sa chocolates, nilagyan din namin siya ng chocolate toppings para mas madagdagan ang lasa niya. At naglagay na din pala kami ng almonds. At sa wakas, natapos din. Ganito nga pala ang itsura niya nung naluto na siya. After 30 to 35 minutes, naluto din siya. Ayan, at dahil napanood mo to, sign na para magluto ka din ito. O siya, hanggang dito na lang muna. Mabalo sa panonood.